Yo, what's up mga ka-basketball? Welcome to another video. Mga ka-basketball, sanay tayo na pag sinabing shooter, mabilis, maliit, guard at puro tres. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na paparating ang bagong henerasyon ng Gilas shooters, mas malaki, mas mahaba, at mas nakakatakot tumira mula sa labas? Imagine 6'6" hanggang 6'8" na puro snipers. Welcome to the future of Gilas Pilipinas. Habang nagahari pa ang kasulukuyang Gilas Pilipinas, may tatlong batang hulhuli na hindi napapansin ng karamihan. Tahimik na nag-e-ensayo sa kani-kanilang liga. Pero kapag pumutok, baka ito na ang magbabago sa basketball ng Pilipinas. Kung gusto mo sa mga ganitong content, mag-iwan ng like, share at subscribe. At huwag kalimutan i-hit na din yung notification bell below para hindi ka mahuhuli sa mga mainit na balita. Simulan na natin. Unang player dyan, nandyan si Alexander Konov. 18 years old, 6'8" ang tangkad. At ang specialty niya, syempre, shooting. Mga idol, bihira na nga ang 6'8" na Pilipino, pero 6'8" na shooter pa. Iba na to kapag na-develop pa ang mobility niya, mas kaya niyang tumakbo sa screens, makawala sa depensa, at makatira ng catch and shoot gaya ng mga elite shooters. Imagine ninyo, isang 6'8" na parang Alan Kadiek na may modern basketball body, isang walking mismatch. Kulang nilang sabihin, good luck sa depensa. Pangalawang player dyan, nandyan si Alexander Puchiki. 19 years old, 6'6", pero hindi lang pang height, pang shooter talaga ang laro. Hindi ito experimental shooter, hindi ito pa-develop pa lang. Ito yung tipo na alam mo paghawak na ang bola, sa tres agad tumitira. May shooting mechanics, may confidence, may sniper mentality. Ito yung pwedeng maging reliable perimeter weapon ng future Gilas. Sa modern basketball, the more shooters, the deadlier. At si Puchiki, perfect na pang floor spacing, perfect sa system at perfect sa future. At ang panghuling player naman dyan, nandyan si Mason Amos. At syempre, hindi pwede nating pag-uusapan yan, si Mason Amos. Isang 19 years old, para siyang Alan Kadiek pero 6'7" yung height. Big body, solid footwork, smooth handle, and yes, kaya niyang dribble, umatake at pumukol ng tres. Kung tuloy niya matransition ang laro niya sa wing position, shooting guard o small forward man, pwede siyang maging Jeff Chan style sniper, pero mas mataas, mas malakas at mas versatile. He's not just a shooter, he's a really big problem sa ibang team international. Bakit ito malaki para sa Gilas? Mga kabasketball, ito ang tunay na scary part. Kung dati problema natin ang height, ngayon height plus shooting skills na. Tall shooters, match up, nightmare. Paano mo babantayan ng 6'7" hanggang 6'8" na shooter? Pag dinikitan mo, kaya niyang umatake. Pag binigyan mo naman ng space, kayang pumukol ng tres. Gilas Pilipinas in the future can become a team na malaki, mabilis, deadly sa tres. At kapag nangyari yon, ibang level na ang Pilipinas sa Asia. Mga basketball, kung ganito ang future ng Gilas Pilipinas, hindi lang gold ang future, nakakatakot pa para sa kalaban. Ito yung tanong ko sa inyo mga kabasketball. Sino sa tatlong ito ang pinaka-excited kayo makita sa future lineup ng Gilas Pilipinas? Si Konov ba? Si Puchiki ba? O si Mason Amos? Comment below. Future is bright. Huwag kalimutan i-like ang video at mag-subscribe at i-share sa kapwa Gilas Pilipinas fans. Gilas Pilipinas ngayon malakas, pero ang future mas nakakatakot. Puso.